simple interest. Ito na guys yung mga interest natin, ano. So ano guys yung concept, may dalawa tayong klase ng interest. Yung simple interest tsaka compound interest. Okay? So sa mga nag-iipon diyan ng pera sa bangko, so ito yung mga pwede nyong makuhang offer sa kanila, no? Pwedeng sabihin sa inyo na simple interest, pwede rin naman sabihin sa inyong compound interest. Ito ang isa sa madali sa akin, sir. Ayun. So madali na lang kay Ma'am Abigail. Ayan, so kapag sinabing simple interest guys, per year yan, yung original amount, hindi siya hindi siya nagpapatong-patong. Halimbawa, sa 1,000 pesos mo, kung nagkaroon ka ng interest, sabihin na natin sa isang taon, naging 1,500 pesos yan, sa next na taon guys, still ang base pa rin yan ay 1,000 pesos. Okay? So, bali yung per year mo dyan ay 500, hindi nagbabago. Ganyan kapag simple interest. Kahit ilang taon pa yan, hindi yan magbabago. Ayan. How about sa compound interest? Kapag compound interest guys, nagpapatong-patong yung pera mo. Yung interest mo, madadagdag sa capital mo, and then yung bago mong capital, yun na naman yung kukunan ng interest. So, bali nagpapatong-patong lang siya. So, mabilis lang talagang lumago yung pera mo kapag nasa compound interest ka. Halimbawa, ayan, so burahin lang natin to. So, sige, dito na. So, meron kang 1,000 pesos. After isang taon, naging 1,500 pesos. Sa susunod na taon, guys, depende kung anong interest mo. Halimbawa, meron tayong 50% na increase dito or 50% na interest. Sa 1,000 pesos mo, kumita ka ng 50,000. So, kaya naging 1,500. Sa next na year guys, yung 1,500, yan na naman yung papagulungin mo or ipapatong mo sa capital mo para kunan ng interest, di ba? So sa 1,500 guys, ano yung 50% niyan? That is 750. So sa next na makukuha mong pera, ilan na? 2,250 na, di ba? So ang bilis lumaki kapag compound interest. Unlike dito na tigpa 500 kahit ilang taon pa. Okay? Yun guys yung pinagkaiba na concept ng simple interest tsaka compound interest. So ang formula guys ng simple interest, madali lang naman. Ayan. So ipin, ito guys yung ginagamit kong formula, no. So pang engineering kasi itong formula na to. So yung iba siguro ang memorize na formula diyan, yung I is equal to PRT. Okay lang naman kung yun yung gamay nyo, yun yung kabisado nyo, okay lang, walang problema. Pareho lang sila niyan. So ang I na malaki, yan yung interest. Ayan. Yung P guys, yan yung principal, yung original amount or yung capital amount mo. Yung I na maliit, yan yung interest rate. So, and yung N naman natin is yung number of years. So kapag PRT yan, yung T dyan ay time, yung R dyan ay rate. Okay? Ayan. So kapag total amount naman na yung kinukuha mo, kailangan mo nang i-add yung principal amount mo doon sa nakuha mong interest. Tulad dito guys. Ito yung principal mo, ito yung mga interest mo. Ayan. So basically, para makuha mo yung total amount, i-add mo lang si 1,000 sa kung ilan man yung nakuha mong interest. Okay. Next naman tayo sa compound interest naman. Itong compound interest guys, kung may bibigay man siguro ang question ng Civil Service Commission, hindi naman na ganun siguro ka-complicated yan. Ayan. Kasi kung kung mahirap talaga yung ibibigay, mahirap kasing i-solve ang compound interest guys kasi naka-exponent siya. Ayan. So kung in terms of years lang, maganda. So ito guys, mayroon pang simplified form itong formula na to. Itong formula na kasi ito yung ginagamit kapag in terms of months at kung in terms of days, ganun. So iba't iba yung pwedeng panggamitan ng formula na to. Pero mag-stick tayo guys sa in terms of years. So meron tayong bagong formula mamaya na galing lang rin dito pero mas simplified na siya. Okay? Ayan. Ito guys, yung compound interest earned naman is yung A minus P. Ayan. So ito naman guys, yung A dyan is yung future amount. Yung magiging amount mo after how many years. Yung P mo is still yung principal. Yung R is yung annual interest rate. Or kung meron man yung N dito, number of times interest is compounded per year, and T is yung time mo. Okay, so daanan natin mamaya guys, simplihan lang natin yung compound interest mamaya. And so medyo focus tayo guys sa simple interest. So madali lang din to guys ha.
Hindi naman to mahirap, simple interest. Okay, so kaya nyo bang sagutan ito guys? Using the formula natin na ipin? Or sa iba, PRT? Bahala na kayong mamili dyan kung anong gusto nyong formula na gagamitin, pero pareho lang naman sila. Anong sagot natin dito? Letter B daw, sabi ni Ma'am Abigail. Okay, so si Ma'am Abigail yung mabilis mag-solve sa atin ah. Actually, pwede itong pwede sa by inspection lang. By inspection lang, pwede. Kahit hindi mo na i-solve lahat. 'Di ba? Halos lahat ng problem natin ginagawa nating shortcut, ano? So puro by inspection yung ginagawa natin. Okay, so ang principal natin guys, yung capital amount mo which is 20,000. Yung I mo or yung interest rate mo that is 5%. Pero tandaan nyo dapat nakadecimal ito ha. Yung 5% that is 0.05. Ayan, kasi nag-move ka lang ng dalawang beses dito kaya naging 0.05. Yung number of years naman natin nandito, 3 years daw. And then i-multiply mong lahat ito para makuha mo yung interest. Malaking number, medyo mahirapan ka dyan. Ano yung technique natin? Kapag malalaking number, chop-chop method daw. Paanong chop-chop method to, ma'am? Paano mo i-chop-chop to? May solution tayo dito guys nang mabilisan lang, nang hindi ka na mahirapan mag-solve lahat ng given. May nakakaalam ba? Chop-chop method tapos per year daw, 1K per year. Yan daw yung solution niya. Number lang, wag na ang zero. Ayun, so may nakakuha rin. Yung mga non-zero numbers lang guys, bahala na kayo kung saan nyo dito gusto. Ito si 2, ito si 5, ito si 3. Kahit yan lang. Okay na yan. Yan. Yung iba 20 daw pero kahit 2 lang okay na yan. 2 times 5 times 3. So 2 times 5 that is 10 times 3 that is 30. Saan yung may 30 dyan? Letter B. So kapag sinolve mo ito lahat guys, kapag masipag ka, ang makukuha mong sagot dyan ay 3,000. Ayan. So letter B. Ayan. Pero sinimplihan lang natin guys, hindi na tayo nagpagod. Ang minultiply lang natin yung mga nauna o yung mga non-zero numbers sa kanila. So tama na naman si Ma'am Abigail. Gets ba guys yung technique natin or gusto nyo pang i-multiply ng mano-mano itong tatlo? Or okay na kayo dito sa gantong setup? Cancel zeros daw. Yes, pwede rin namang mag-cancel zeros dyan. Kasi naka-decimal yung isa eh. Okay na kayo sa ganong solution or explain ko pa yung lahat minumultiply? Para alam ko kung paano yung solution ko. Ayan. May mga kasi reviewin na ayaw talaga ng shortcut. Gusto yung yung tinuturo lahat ng concept. Ayan, no need na. So siguro okay naman na kayo dito. So letter C. Okay, next guys, sagutan nyo nga ito. A loan of 15,000 pesos earns 6% simple interest for 4 years. How much interest is earned? Mas madali po ang cancel zeros. Yun nga po eh. Yung mga non-zero numbers na lang. Tagal yun, coach. Kaya nga matagal yun. Pero yun yung tamang solution niya. Kung with solution man. Pero hindi naman with solution kasi sa exam eh. Kaya simplihan mo na lang, di ba? Ganun kapag simple interest guys. Huwag na kayong maghirap. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Yan, buti naging okay naman na itong natin, screen natin. Ayun, 3.6 sabi ni Sir Wayne. Diba, ang bilis sabi sa inyo eh. Anong ginamit nyo guys? Pero tatandaan nyo, kailangan nyo pa rin isulat yung formula natin bago kayo mag-start na gawin yan ha. Mamaya, mamali kayo eh. So, analyze pa rin natin yung tanong guys. A loan of 15,000 earns 6% simple interest. Ito yung keyword guys ha. Dalawa kasing klase ng interest yan. Pag sinabing compound interest yan, mali ka na kagad. So, simple interest, for 4 years, how much interest is earned? So, principal 15,000,
Sulat ko lang lahat guys para hindi kayo malito. 0.06 ang 6% and times 4. Okay? Ang gagawin mo lang naman dyan, yung mga non-zero na lang. Si 15, si 6, si 4. Ayan. 15 times 6, that is 90. 90 times 4, that is 90 times 4, 97, 360. Tingin sa choices. Andito kay letter C. So kapag minultiply mo itong lahat, ang sagot natin dyan ay 3,600 pesos. Pang masipag itong solution na to guys kung gusto nyo ng mag-solve talaga lahat. Ayan, so yun guys yung explanation natin, kaya naging 3,600. 15 times 6 times 4 na lang, yung mga non-zeros na lang yung kukunin natin, and 360 yung sagot. Titingin ka sa choices, 360 yung andyan, so letter C na yung sagot natin. Okay, so next guys. Ayan, so Maria deposited 12,000 pesos at 8% simple interest for 5 years. What is the interest earned? Andyan pa ba kayo guys? Ayan, may mga konting lang tayo. Ayan, so comment your answer guys. Ayun, sino nauna? Si Ma'am Nelia Tabid. Letter C. Ayun, may iba pa bang sagot dyan bukod sa letter C? Still guys, interest earned. So, hindi magbabago yung ating formula, that is ipin. Ayan, wag nyo pa rin ikalimutang isulat to, baka mamaya hindi na interest yung hinahanap. Yung principal natin na 12,000, yung interest rate natin 0.08 yan kasi 8%. Yung number of years natin, that is 5. So ang i-multiply na lang natin dito, 12 times 8 times 5. Ayan, I think that is 480. 'Di ba? So tingin tayo dito sa choices, saan ba yung may 480? Si letter C. So yan na yung sagot guys. Ayan, kapag i-double check mo, i-solve mo ito, 12,000 times 0.08 times 5, ang makukuha mo dyan guys, 4,800 pesos. Okay? Sige guys, kayo naman yung magsagot dito. Ayan, so a principal of 10,000 pesos earns 7% simple interest for 2 years. What is the interest earned? Okay, so sagutan nyo ito guys. Tingnan natin. Sabi ni Ma'am Mary Jane, letter C. Okay, so nakuha na naman ni Ma'am Mary Jane. Ayan. So, paano ulit guys? Still, interest earned pa rin yung hinahanap. So, nag-uulit-ulit lang tayo dito. Kapag interest yung hinahanap, ipin pa rin yung formula natin. Ang P natin, 10,000 pesos. Ang I natin, interest rate natin, that is 7%, so 0.07. Ang number of years natin, 2 years. So kapag minultiply natin yan, pwede yung 1 na lang dito, times 7 na lang dito, times 2 na lang dito. So 1 times 7 times 2, that is 14. Tingin sa choices, si 14 na kay choice C. So kapag sinolve mo ito, minultiply mo itong lahat, ang sagot mo dyan ay 1,400 pesos. Okay, so letter C yung sagot natin. Tama si Ma'am Mary Jane. Ayan, di ba? Madali na lang guys sa inyo yung simple interest. Okay, next guys. A bank pays 10,000 per 10% simple interest if 8,000 pesos is deposited for 3 years. How much interest is earned? And so a bank pays 10% simple interest if 8,000 pesos is deposited for 3 years. How much interest is earned? So, ipin pa rin guys yung formula natin, Ipin. So, yung principal natin, yung capital amount natin, that is 8,000. Yung interest rate natin, 10% or 0.1.
And ang number of years natin ay 3. Ayan. So para mas mabilis yung computation natin, so yung mga non-zero na lang yung i-multiply natin. So 8 times 1 times 3. So that is 8 times 1 times 3 ay 24. Tingin sa choices, saan yung may 24 dyan? Kay choice C. So, sino yung sagot natin? Kapag minultiply mo ito lahat, makukuha din dyan ay 2,400. Galing mental math, di ba? Mabilis ang sagot lang. Yan. Maraming gantong technique guys, no? Na ginagamit na lang yung mga non-zero numbers. So, madali yung gamitin kapag madaming zero, walang butal, tsaka may decimal. Ayan. So, mas mabilis yun. Okay, next tayo guys. Ayan. So, a bank paid 3,000 pesos in simple interest after 3 years at 5% per year. What was the principal? Okay, anong sagot natin dito guys? Letter C, sabi ni Ma'am or late lang si Ma'am Fatima. Parang delay lang si Ma'am Fatima. Anong sagot natin guys? Wala pang nagsasagot so magantay tayo lang ng konti. Ayun, so meron na. So, sabi ni Sir Wayne, letter A. Sabi ni Ma'am Herminia, letter B. Ayun, so iba-iba. Si Sir Wayne, letter A. Si Ma'am Herminia, letter C. Sabi naman ni Sir Mox, letter B. And sabi ni Sir John Jose, yan, pareho lang pala, letter A. So, wala bang letter D dyan? Letter D? Ayan, yan yung tatlong sagot nila. So, iba-iba. So, siguro nalito na yung iba, no? Baka ang ginawa nyo, minultiply nyo pa rin lahat. Ayan, yan yung problema guys kapag hindi nyo binabasa ng mabuti yung tanong. So, basahin natin to ng mabuti. A bank paid 3,000 pesos in simple interest. Yan na guys, yung interest niya given na. Ayan. Simple interest na kagad yan. After 3 years, still yung number of years or yung N, andyan pa rin. Yung interest natin ay yan. 5% guys, yan yung interest rate, yung maliit na I, per year. What was the principal? Ang hinahanap naman ngayon guys, si principal. Okay? Kaya mag-ingat talaga kayo. Ayun, delay lang talaga si Ma'am Fatima. Nasa na tayo ma'am? Nasa principal na. So still guys, pare-pareho pa rin naman yung formula natin for simple interest, that is IPIN. Pero ang kailangan lang nating i-equate dito or i-isolate ay si variable P na or yung principal. Okay? Ayan. So para ma-isolate si principal guys, so pwede na nating i-divide dito ng interest tsaka yung N. Ayan. So sige, i-plug in na lang natin lahat para hindi kayo malito. Yung I guys na malaki siya si interest. So ang value niyan ay 3,000. Si P guys, yan yung principal or siya yung unknown. So ilagay lang natin variable P pa rin. Yung I na maliit, yan yung interest rate. Ang interest rate natin ay 5%. Kapag ginawa mong decimal yan, that is 0.05. And ang number of years natin ay 3 years. Ayan. So kailangan guys, ang makuha nating value ay yung value ni letter P, di ba? Or yung principal. So kailangan natin siyang i-isolate or iwan sa iisang equation lang. So para mangyari yan, i-divide lang natin siya both side sa mga katabi niya. I-divide natin ng 0.05 tsaka 3 para makancel na sila yan. Okay? So same lang din dito kung ano yung pinandivide mo sa kanan, yun lang din sa kaliwa. So 0.05 times 3. Ayan. So medyo mahirap siya, di ba, kung titignan nyo. Merong decimal, merong whole number na madaming zero. Ano nga ulit yung technique natin kapag nagdi-divide tayo ng ganyan? Para mas madali yung trabaho natin, hindi na natin kailangang i-multiply at i-divide lahat to. Ang gagawin na lang natin, kunin natin yung mga non-zero numbers natin. Okay?
So sa baba, i-multiply mo ito, di ba? 5 times 3. Kasi magkatabi sila. So 5 times 3 guys, sa baba na yan. Okay? Sa taas naman, pwedeng 3 pero para mas maganda, kuha tayo ng isa pang 0 dyan. Para sakto mamaya sa pan-divide natin. Okay, so mas mabilis na to guys. 30 divided by 5 times 3 ay 15. Ilan yan guys? 30 divided by 15, that is 2. Tingin sa choices. Andito si 2. Dapat guys, yung mga susunod niyan, 0 na lahat. Ito guys, andito siya. Si choice B yung sagot natin, 20,000. Kapag sinolve mo itong lahat, ang makukuha mo dyan, kapag masipag kang mag-solve, 20,000. Gets ba? So tama si Sir Mox. Ayun, tama si Sir Mox. Ayan. So kailangan mag-ingat kayo guys ha. Depende kasi sa hinahanap yan. Yes, hindi nagbabago yung formula pero pwedeng ibahin kung sino sa kanila yung hinahanap or yung nawawala. Okay? Ayan. So alerto kayo dapat guys kapag nagbabasa kayo ng mga tanong. So next guys, sagutan nyo nga ito. A borrower paid 4,800 pesos in simple interest after 4 years at 6%. What was the principal? Mas okay i-plug in para hindi malito. Yes, pwede rin naman. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi naman mali yung solution natin. Pangpaiksi lang ng time sa pagsosolve. Ayan. Kapag sinolve naman natin kasi yung mga non-zero, ibig sabihin kung ano naman yung makuha nating value doon, ang kasunod na ng mga yon ay 0 na. Ayan. So halimbawa dito sa mga choices natin, halimbawa may nakuha kang 18 na sagot, edi andito si 18, edi yan na yung sagot. Halimbawa 20, edi 20. Kung 2,000, edi still andito pa rin siya. Di ba? 22, 24. So pang mabilisan lang yung ganun na solution. Technique lang yun guys ha. Pero kung masipag kayo, pwede nyong ilahat. Okay, so may mga sagot na tayo. Merong nagsasagot ng letter B, meron ding letter D, si Ma'am Juvie May. Si Ma'am Luz Viminda, letter B. Si Sir Julius, letter B. So still guys, nasa simple interest pa rin tayo. Ang formula natin hindi magbabago, that is ipin. Ang interest natin given na, which is 4,800. Ang P natin, siya yung unknown. So still variable P pa rin, hindi nating iibahin. So yung I na maliit, yan yung interest rate or 6% kapag ginawang decimal, that is 0.06. Okay? And yung number of years natin, that is 4. So para ma-isolate si variable P, kailangan lang nating i-divide both side ng 0.06 times 4. Sa kaliwa, ganun din. 0.06 times 4. Maka-cancel na itong right side natin. Ang may iwan na lang dyan ay si variable P. Ayan. So basically, i-divide mo na lang to. 48 divided by 6 times 4. That is 24. 48 divided by 24 guys, that is 2. Tingin sa choices. Saan yung 2 dyan? Merong 2. Si choice B. Dapat 0 na lahat ng kasunod niyang number. Ayan. So, pwede mong dayain yan, 2,000 or 20,000. Dagdagan mo na lang ng 0. Diba? Mas mabilis yun. So, letter B. Pwede rin natin siya diretso na coach. 4 times 6. Answer tapos 48 divided by the answer tapos add na lang 0. Ayan, pwede rin naman yun. Actually, pareho lang naman. Sinusulat lang natin guys yung formula. Pero ang ginawa natin dito, minultiply lang talaga natin si 4 years tsaka si 6%. Ayan, so 6 times 4 lang din which is 24. Pinandivide lang natin siya dito sa taas. Ayan. So same lang guys, sinusulat ko lang yung formula para yung iba masundan nila yung process. Okay ba? Ayan. So next tayo guys. Ayan, so sagutan nyo nga ito guys. A principal of 10,000 pesos earned 2,000 pesos in simple interest after 4 years. What was the annual interest rate? Yan. Sagutan nyo to guys. Mabilis lang din ito.
Madali si Ipin gamitin. Ayun. Letter B daw, sabi ni Ma'am Rizalyn Respecia. And sabi ni Ma'am Sherry Ann Palivino, letter B din. Guys, tandaan nyo, interest rate na itong hinahanap natin. Ha? Yung formula, wag kayong mag-alala, hindi nagbabago yan. Simple interest, Ipin pa rin. Hindi magbabago. Okay, sa letter B din, sabi ni Ma'am Abigail, 5%. Sabi ni Sir Glenn. Pero merong isang letter A, si Ma'am Melanie. So, ilista pa rin natin, guys. Ayan. Ayan. Kahit hindi na pala, kasi di ko na nakita kung sino yung nauna. Okay, so Ipin pa rin yung formula natin. Ang interest, guys, given siya. Nasaan yung interest sa kanila dyan? Ayan, a principal of 10,000 pesos, ibig sabihin principal na to. Kasi sinabi naman na principal yan. Earned 2,000 pesos in interest. Ayan, no? Ito yung na-earn niya. So, yan yung interest natin. After 4 years, what was the annual interest rate? So, yung interest natin, guys, siya si 2,000. Ayan. Yung P natin na principal given rin siya, which is 10,000. And yung I na maliit, yung interest rate, siya yung hinahanap. So, gawin na lang natin siyang variable I. Ayan. So, siya yung hinahanap, guys, ha. And yung number of years natin, that is 4. So, pwede lang natin siyang lagyan ng parenthesis para ma-identify natin na nakamultiply sila sa isa't isa. Okay? So, para ma-isolate si I, guys, lahat ng mga katabi ng numbers, i-divide lang. I-divide sa 10,000 times 4. So, same lang din sa kabila. Ganun din yung gagawin nyo. 10,000 times 4. Maka-cancel na si 10,000 dito and si 4 maka-cancel na rin. Ang may iwan na lang dyan, guys, yung interest rate na hinahanap natin. Ayan. Paano i-solve to ng mabilisan? Pwede nyo i-solve ng mano-mano, guys, ha? Pero time consuming kasi malalaking number. Pero para ma-solve ng mabilisan, kuha ka lang dyan sa taas. Let's say, kuha ka ng 20 para hindi magka-decimal mamaya. Over. Sa baba naman, ang kunin mo na lang si 1 tsaka si 4. 1 times 4. So, bali guys, 20 divided by 4 na lang siya. Ilan ang 20 divided by 4? Ayan, that is 5, di ba? Ayan. So, kahit anong sagot naman dyan, guys, ang may 5 lang si letter B. Halimbawa, may nakuha kayong sagot, depende sa kinuha nyong value. Ang nakuha nyong sagot, 0.05. Letter B pa rin yan, kasi siya lang naman yung may 5. Halimbawa, nakakuha kayo ng 0.5. Letter B pa rin yan, kasi siya lang yung mayroong 5. Kahit 500 pa yung makuha mo dyan, guys, mag-base ka sa choices, letter B pa rin yan kasi mayroong 5. Okay? Ayan, mas mabilis to, guys, ha, kaysa i-divide mo itong lahat. Yan, ang laki-laking number yan, guys. Okay, so makukuha mo dyan kapag dinivide mo 0.05. So kapag kinonvert mo into percentage, that is 5%. Gets ba, guys? So next tayo. Ayan, so a loan, 15,000 pesos earned 3,600 in simple interest after 3 years. What was the annual interest rate? So anong sagot natin? Ayan, so binibilisan lang natin ng konti, guys, para mahabol natin yung time natin kanina. Ayun, nagsagot na si Sir Prince, 8% daw. Sir Prince, 8% or letter C. Si Ma'am Fatima naman, 5% or, late si Ma'am Fatima. Walang 5% dito. Ayan, na-late lang siya. Ayan. So, sabi ni Sir Julius, 8 din. So, tignan natin. Okay, so sige, guys. Gamitin natin yung Ipin na formula natin. A loan of 15,000 earned 3,600
interest. So yan guys, yung interest natin si 3,600. Yung principal natin, ito na siya. Okay? So siya si 15,000 pesos. Yung I natin, siya yung unknown. So let's say variable I na lang. Okay? Yung number of years natin, siya si 3. Ayan. So para ma-isolate si variable I, i-divide na lang natin to both side ng 15,000 times 3. Same lang sa kabila guys, 15,000 times 3. Maka-cancel na to, I na lang yung matitira. Okay, so paano mabilis na i-solve to? Kuha ka na lang guys ng number sa taas and sa baba, yung mga non-zero na lang para mas mabilis. So let's say kuha tayo ng 360 sa taas. Kailangan kasi mas malaki to eh. So kapag 36 lang yung kinuha natin, mahirapan tayong mag-divide. So 360 na lang. And then sa baba guys, 15 tsaka 3 na lang. Okay? 15 times 3. So 360 guys, i-divide natin sa 45. Ilan yan? That is 8. Tingin sa choices. Saan yung may 8? Letter C. So 8%. Ayan. So 8%. Di ba? Madali lang siya guys. Ayan. So sana nasusundan pa rin ninyo, no? Okay, next tayo guys. Proceed tayo sa next problem. A principal of 10,000 pesos earned 1,500 pesos in simple interest at 5% per year. How many years was the money invested? Okay, so sagutan nyo ito guys. Okay, so mag-aantay tayo. Sabi ni Sir Prince, letter B, 3 years. Ang bilis ni Sir Prince ha. Siya yung nauuna palagi nagko-comment. Okay, wala na bang susunod dyan? Si Sir Prince lang ba nakakuha? Sige guys, mag-antay pa tayo ng mga sasagot pa. Para ano, lahat kayo makasagot. Ayun, may naiiba si Ma'am Rizalin, letter D daw. Sulat pa rin natin. Malay mo, tama si Ma'am. And karamihan na naman na guys ng mga nagko-comment 3 years daw. Ayan. So basahin natin guys yung tanong. And kapag simple interest to, wag na tayo magduda. Sulat na natin kaagad yung formula natin na ipin. Ayan. So a principal of 10,000 pesos earned 1,500 in simple interest. Ayan guys oh. Simple interest. Kapag nakita kayo ng simple interest, ilista nyo na kaagad, ipin yan. Okay? So ano yung interest natin? Andito siya. 1,500. Yung principal natin siya si 10,000. Yung interest rate natin given na which is si 5%. Okay, so plug in na lang natin guys yung mga merong values dyan. So yung I natin na interest that is 1,500. Yung principal natin that is 10,000 pesos. Yung I natin interest rate that is 5% kapag ginawang decimal 0.05%. And yung unknown natin na N or yung number of years, siya yung hinahanap natin. Okay? So i-divide na lang natin to guys ng 10,000 times 0.05. Ayan. So parehong side yan guys ha. 10,000 times 0.05. So makakancel na ito si 10,000 tsaka si 0.05. Ang may iwan na lang guys si variable n na lang. So para madali na lang yung pag-solve natin, yung mga non-zero na lang yung kunin natin. Si 15 sa taas, over sa baba si 1 tsaka si 5. So 1 times 5 guys, 5 lang din naman yan. So kahit 5 na lang yung ibaba mo. 15 divided by 5 guys, that is 3. Ayan, so 3 years. So letter B. Nagets ba? Ayan, so tama si Sir Prince, letter B. So mas madali itong ginagawa nating ano, 'di ba? Solution. Mas mabilis. Okay, so next tayo guys. Yan, bilisan lang natin ng konti. 10 times 5 is equal to 50, then 150 divided by 50. Ayun, so pareho lang naman yan, ma'am. Same lang yan.
Kasi 150 divided by 50, pwede mo lang tanggalin yung dalawang zero sa dulo. So 15 divided by 5 lang din siya. Okay po. Okay, sabi ni Sir Prince, letter B. Letter D naman kay Sir Oliver. Suki natin si Sir Prince, ano? Mabilis mag-comment si Sir Oliver. Letter D. Ayan. May sagot pa bang iba dyan, guys? Okay, karamihan naman guys, letter B, ano? Ayan, so same formula pa rin, na simple interest pa rin tayo. So, ipin pa rin ito. Ano? So, I guys, for interest, that is 4,800. Yung principal natin, which is 20,000. Yung interest rate natin na 6%, so 0.06. Sumobra ng 0. And yung number of years natin, let's say variable n na lang kasi siya yung unknown. Ayan. So how long guys, gaano katagal? So ilang taon yan? In terms of years naman tayo. So i-divide na lang natin sila guys, both side ng 20,000 times 0.06. Para ma-cancel na to guys, n na lang yung matitira sa right side. Okay? So tandaan nyo, yung mga non-zero na lang yung kunin natin. So si 48 sa taas, sa baba naman si 2 tsaka si 6. So i-multiply lang natin sa baba, 2 times 6. Okay? 48 divided by 12, that is equal to 4. So 4 years na tayo guys. 4 years na yung sagot. Ayan. So letter B. So nakuha ni Sir Prince. So nakakuha naman lahat, ano? So nakikita ko naman sa mga comment nyo. So konti lang naman yung mga naiiba. Ayan. So si Ma'am Fatima, I think nade-delay lang yung ano niya, yung comment niya. Okay. Nagigets niyo ba guys yung ano, yung concept ng simple interest? Basta memorize niyo lang yung ipin, wala na kayong problema. So next guys, try niyo nga ito. A principal of 12,000 pesos earned 2,400 in simple interest. What is the total sum? Yan, basta ipin, sabi naman ni Ma'am Cheryl. Sabi ni Sir Glenn, sabi ni, may nauna kay, kay Sir Prince. Si Ma'am Kathleen. Ayan. Si Ma'am Kathleen. Ang sagot niya ay letter C. Okay. So very basic lang naman itong question natin. Ang principal mo daw ay 12,000 pesos. Kumita ka ng 2,400 pesos sa simple interest, no? Ayan, given naman na guys yung kinita mo. So ilan na yung total mo? Ibang formula natin for total, that is principal plus interest. So basically, kailangan mo lang i-add itong dalawang values natin. So 12,000 plus 2,400, that is equal to 14,400 pesos, or siya si letter C. So tama si Ma'am Kathleen. Okay guys, next tayo. Ayan. A loan of 25,000 pesos earned 5,000 pesos in simple interest. What is the total amount to be repaid? Ayan. So nag-loan ka guys ng 25,000 pesos and earn 5,000 pesos in simple interest. What is the total amount to be repaid? Yan. So basically, kailangan mas mahal na yung babayaran mo. Ayun. So another bonus question guys, kapag lumabas tong mga ganitong problem, alam nyo na gagawin nyo, di ba? So 25,000, i-add mo lang sa nakuha mong interest na 5,000. So ang babayaran mo pa ay 30,000 pesos.
Ayan. So, pwede nyong i-trial and error guys lahat ng operation kapag nanguhula kayo, ano? So, letter C. Nakakasunod bang lahat? Okay, next guys. Ayan. So, a borrower paid 7,200 pesos in simple interest at 8% for 3 years. What was the principal? Okay, sagutan nyo ito guys. Mag-antay ako ng mga answer ninyo. Mabilis lang naman sagutan ito. G daw, sabi ni Ma'am Cheryl. Okay, letter C daw, sabi ni Ma'am Herminia. Bilis ni Ma'am ah. Ayan, di ko alam kung mabilis lang si Ma'am or ano, na delay lang yung comment niya kanina. Pero sabi ni Sir Prince, letter C, 30,000. Okay. Ayan, sabi ni Ma'am Nilia, letter C daw. So still guys, huwag tayong lalayo sa formula natin na ipin. Nasa simple interest pa rin tayo. Ang interest natin, that is 7,200. Ang principal natin, unknown, siya yung hinahanap natin. So letter P. Si I naman or yung interest rate natin, that is 8%. Kapag ginawa nating decimal, 0.08. And ang N naman natin or yung number of years natin, given rin naman siya, which is 3. So ang nawawala si P, kailangan natin siyang i-isolate. So i-divide na lang natin siya both side ng itong mga katabi niya. 0.08 times 3. Same lang din dapat dito. 0.08 times 3. So makakancel na ito, P na lang yung matira or yung principal na lang. So para mabilis yung pag-solve natin guys, non-zero numbers, 72 sa taas, sa baba 8 and 3. So 72 over 24. Ayan. So that is equal to 3, di ba? So 3 guys, tignan niyo yung choices, andito yung 3. So 0 na lahat ng kasunod niya dapat. Okay? Ayan, so sagot natin guys ay 30,000 or letter C. Ayan, so kapag sinolve mo lahat to, makukuha mong sagot dyan ay 30,000 pesos. Nagigets ba guys yung mga pinagtuturo nating shortcut? Okay, so next guys, sagutan nyo ito. A principal of 15,000 pesos earned 3,600 pesos in simple interest at 6% per year. How long was the money invested? How long daw guys ha? Okay, so merong letter D, merong letter B, meron ding letter C. So halo-halo kayo ano. So nakalimutan niyo naman na siguro yung yung gagawin kapag how long. Kapag how long guys, gaano katagal. So number of years guys, based na rin sa choices yung number of years yung nawawala or yung hinahanap. Si variable n yan. Ayan, so identify niyo na lang guys yung mga ibang value. A principal of 15,000, so sinabi naman na principal na to, variable P. Earned 3,600 simple interest. Ito guys yung interest natin, si 3,600. At 6% per year. Ito guys yung interest rate natin or yung variable I natin na maliit. Okay? So still nasa simple interest pa rin, so ipin pa rin. Ang I natin 3,600. Ang P natin, principal natin 15,000. Ang interest rate natin 0.06. Ang number of years natin unknown. Siya si variable n, siya yung hinahanap. So isolate natin siya, kunin natin yung value niya. I-divide natin pareho sa 15,000 times 0.06. Same lang rin dito. 15,000 times 0.06. Makakancel na to guys. Ang may iwan na lang dyan si variable n. Okay? So, non-zero tayo.
360 na lang kunin natin para mas malaki siya. Over 15 times 6. Ayan. So 15 times 6, ilan ba yun? That is 90. And ang 360 natin, pwede cancel yung dalawang 0 guys ha. 36 divided by 9 na lang ito. So that is equal to 4 years. Ayan. So letter B. Di ba? Mabilisang ano lang, solution lang. Hindi na nating minumultiply lahat ng numbers kasi mahirap din. Madami. Okay na kayo guys sa simple interest? Wala bang dyan, tanong dyan? May mga hindi ba nakasunod? Yan, napakarami na nating ginawang example sa simple interest. Ako ang nauna dito. Ayun, nauna daw si Ma'am Abigail. Guys, may mga tanong ba kayo sa simple interest bago tayo mag next sa topic natin? Ang next natin, compound interest naman. May mga tanong ba? Gusto ko lang malaman para kung wala, mag-proceed na tayo kagad. G, basta ipin, sabi ni Ma'am Cheryl. Ayan. Pero wag kang masanay ma'am na ipin lang yung yung ginagamit mong formula. For simple interest lang siya. Ayan. So may next pang gagamitin tayong formula. Yung compound naman. Okay na sa ipin, sir. How about the others, guys? Okay na ba kayo sa ipin? Sa simple interest? Okay na? Replay ko ulit bukas para ma-master. Ayun. Ang principal at investment, 1 lang ba yun? Yes po. Kung ilan yung pinasok mo, yun yung principal. Capital, yung capital na pera mo, yun yung principal. Ayan, principal amount or capital amount. Ayan, so pareho lang naman sila.